Okay, ayan mga bro, mahilig ba kayong maglagay ng extension sa clutch arm ninyo mga bro? Ayan, so tulad nito. Ayan. So kung mahilig kayong maglagay ng extension na yan mga bro, ngayon pa lang mga bro, tanggalin na ninyo yan. Hindi advisable ang maglagay ng extension dyan mga bro. Dahil alam nyo mga bro, kapag may extension, kunti lang yung hatak, no? Or mahaba na yung hila nung clutch cable ninyo, konti lang yung angat, yung buka ng clutch lining dahil sa haba ng clutch arm na nilagyan ng extension. Okay? So papaliwanag ko yan sa inyo mga bro, no? Kung anong nagiging diferensya nung mayroong clutch extension. So, malambot nga siya sa kamay kapag nag-clutch kayo mga bro. Pero ang epekto naman dyan mga bro, no, sa loob, magkakaroon kayo ng clutching problem. Ayan. Okay? So, siyempre, bagong lahat mga bro, nais kong subscribe mo na yung aking YouTube channel. Paki-subscribe naman sa mga di pa nakasubscribe. Ayan, paki-like na rin at paki-share naman. At siyempre, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, so yung YouTube channel ko po ay naghatid lang po ako ng mga dagdag kaalaman at idea. Ayan, para maiwasan po yung pagka-diferensya, no, pagka-troubleshooting sa inyong mga motor o kaya may diferensya man po, kayang-kaya na ninyo ayusin yan pag napanood po ninyo yung mga video na sinishare ko sa inyo. Okay? So, kapag ayan. So, yung epekto niyan mga bro, sa loob, no? Kapag mayroon kayong clutch extension sa clutch arm, ayan. So, ang unang epektuhan dyan mga bro, clutch lining, no? Clutch lining at pressure plate mga bro. So yung pressure plate, yun yung nag-iipit ng clutch lining. Okay. So papakita ko na lang sa inyo mga bro. Babaklasin ko muna tong cover para ma-explain ko sa inyo ng maganda. Okay. Ayan. So, yung sinasabi kong pressure plate mga bro, ito na yun siya mga bro, no? Ito, yung nakaipit sa clutch lining, at ito yung kabila, no? Ayan. So, itong kabila mga bro, mapapansin nyo, mukhang bago pa eh. Ayan. So, wala pa siyang kain, no? Ayan, mukhang bago pa to eh. So, sa tingin ko dito mga bro, ay pinalitan na rin ko ng bago, no? Pero ang supply dito mga bro, itong kabila. Ayan. So, sa tingin ko, itong kabila na to mga bro, hindi to napalitan dahil itong kabila na to, ito ay mahal. No, so ang genuine ito nasa 1.5 plus. Ayan. So mapapansin nyo dito mga bro, ito na yung sinasabi kong kakainan. Ayan. O, kitang-kita o, nagkaroon na ng mga kanal. No? So, kaya nagkakaroon ng kanal yan mga bro. Kaya kinakainan yan mga bro. Dahil may extension yung clutch. So, kahit mataas na yung clutch lever mo, na ganon, pag hinawakan mo yun mga bro, kahit isagad mo pa, dahil sa haba ng clutch arm, no, kunti yung tulak ng clutch rod or clutch arm dito sa loob, no, sa clutch lining. So,
konting-kunti lang yung buka ng clutch lining. Hindi siya bubuka ng husto. Dapat wala siyang clutch arm para pag nag-clutch kayo, bubuka siya ng husto, no? May iwasan yung pagkagasgas or pagkasunog ng clutch lining. So tingnan nyo mga bro, sunog na sunog yung clutch lining, no? Kaya nasunog yan mga bro dahil sa sobrang init, no? Kahit naka-clutch kayo, sumasayad yung clutch lining dito sa pressure plate. Nag-iinit yan ng husto, no? So tingnan nyo mga bro, tutong, no? Kulay tutong. So sunog, nasunog. Tumatakbo pa naman siya, kaya lang wala na, sumisigaw na yung makina, no? Kaya naibiyahe pa nung mayari papunta dito sa shop. Kaya yung mga bro, sunog na sunog, no? Ayan, no? Grabe. Tutong. Ayan. Yun ang dahilan dahil sa clutch arm, no? Ayan, no? Napupudpud pati yung pressure plate. Okay mga bro, so ano lang yan, share ko lang sa inyo dahil dagdag kaalaman at idea. So ang ang masasabi ko lang sa inyo mga bro, wag na kayong gagamit ng wag na kayong maglalagay nung clutch extension doon sa clutch arm. Sana ba yun? Ayun, nandun sa clutch housing. Nilalagyan pa ng extension yung pinagsasabitan ng clutch cable dito. Yan, lalagyan pa ng extension na ganon para malambot daw yung clutch lever. Alam mo, totoo lang mga bro, yung clutch lever niyan, kayang palambutin yan. Kahit isang daliri lang ang maghawak ng clutch, kayang-kaya, no? Pero depende lang yan sa gumagamit, sa may-ari, no? Ano? Ito, clutch lever, yan. O, tingnan nyo, wala nang nakalagay na clutch arm, no? Tanggal na, pero matigas pa yung clutch lever. Ayan, no? Paano hindi titigas, no? Dahil yung clutch cable mga bro, simula nung pag ikinabit, no, hindi man lang nalagyan ng langis. Dapat yan mga bro, nilalagyan niya ng langis, no? So kasama na yan sa maintenance, sa pag-aalaga ng motor. No, tanggalin doon yung clutch cable sa dulo, tapos lagyan ng talian ng plastic or kahit anong bagay na pwedeng paglagyan ng langis, talian at ibitin sa taas, no? Para kinaumagahan, ano ba, gawin nyo sa gabi, so kinabukasan, umaga, so yung langis na yan mga bro, papasok na yan dun sa clutch cable, dito, clutch cable, papasok na yan dyan yung langis, lalabas yan dito mga bro, ayan, lalabas yan dito yung langis. So, pag puro langis yung loob niyan mga bro, sobrang lambot ng clutch lever niyan, no? Konting, kahit isang daliri lang, ihawak mo dun sa clutch lever, kayang-kaya, no? Sobrang lambot, kahit walang extension. So, tulad nito mga bro, pakita ko lang sa inyo. Kaya matigas hawakan yung clutch lever or yung clutch dahil sa maruming clutch cable or kalawangin. Yan mga bro, pakita ko lang sa inyo yung clutch cable. Yan, zoom natin para kitang-kita. Ayan mga bro, oh. So, kalawangin na yung loob ng clutch cable. Ngayon, itutulak-tulak natin mga bro, oh. Sobrang tigas. Oh, halos hindi na magalaw mga bro. Sobrang tigas. No? Kaya, yung iba, nilalagyan ng kaya nilalagyan nila ng extension para daw malambot yung clutch. So, hindi yun mga bro, no? Hindi advisable, no? Hindi advisable yun mga bro, yung extension. So, kung pwede lang naman palang may extension, di dapat nilagyan na yan ng kumpanya ng extension, di ba? So, ang ginawa nila mga bro, yung clutch arm, ganun lang kaiksi para konting pisi lang sa clutch lever, so malayo na yung mahaba na yung galaw ng clutch arm. So ibig sabihin yung clutch lining tsaka pressure plate bukang-buka sa loob,
no? So magaan ang ikot nun, release, hindi siya sumasayad sa bawat gilid. Ayan, so hindi siya magkakaganito. So tingin ko lang mga bro, pagka nasusunod lang yung tamang pagmi-maintenance niyan, kahit 10 years pa, no, 20 years, 30 years, kahit mabulok na lang motor, hindi ka pa makakapagpalit ng clutch lining. So sa akin totoo lang mga bro, meron akong motor, nasubukan ko na yun mga bro, no? So meron akong motor dati, motor star, hanggang ngayon buhay pa mga bro, 9 years na, pero di pa ako nakakapagpalit ng clutch lining kasi alam ko yung tamang pag-maintenance. Wala pa akong problema sa clutch lining, nakapagpalit lang ako ng mga bro, piston ring lang, no? Dahil pag ako maghataw ako mga bro, waswas din yan mga bro. Wala rin akong awa sa motor, pero alam ko yung kakayanan ng motor, ng makina, at yung mga nararapat na sa makina para maiwasan yung pagkasira. Ayan. Okay mga bro, so nag-share lang ako sa inyo mga bro ng mga idea at dagdag kaalaman, no, na sana makatulong sa inyo. Para kung sakaling may ligman kayo maglagay ng extension, tanggalin na lang yung extension mga bro. Yan lang magiging dahilan pagkasunog ng clutch lining at saka pagkapudpud ng pressure plate. Yan, mahal pa naman itong pressure plate. Kaya kalimitan dito sa amin mga bro, dahil may mga extension, ilang buwan lang, halos buwan lang, palit na naman ng bagong clutch lining, lalo na yung mga namamasada. So yun yung suggestion ko sa kanila mga bro. So kaya ngayon mga inaayos ko mga bro, no, hindi na sila basta-basta nakakapagpapalit ng clutch lining sa akin, no. Matagal ang gamit bago nasisira. So ganun lang mga bro yung aking video, no. So nag-share lang ako para sa mga dagdag kaalaman ninyo. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, tandaan, Kuya Bert Channel.